Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Araw po ng Lunes ngayon sa loob ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa inyong lahat ng mga nanonood araw-araw ng Daily Gospel Reflection, sa mga followers and supporters of this program, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa mga minamahal po namin benefactors, kayo pong mga tumutulong sa amin. Kami po ay laging magpapasalamat sa inyo. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Muli po, sama-sama nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-7 kabanata, mga talata 1 hanggang 10. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon sa inyo ay nagsasabing, Faith that Wins the Praise of Jesus. Isang kapitang Romano ang lumapit kay Jesus at nakiusap na pagalingin ang kanyang aliping may karamdaman. At sinabi ni Jesus na siya ay pupunta upang pagalingin ito. Subalit sinabi ng kapitang Romano, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Siya po ay isang Romano, isang pagano, isang hentil sa mata ng mga Hudyo. Subalit, sa kabila ng kanyang kakaibang pananampalataya na di tulad ng pananampalataya ng mga Hudyo, siya ay naniwala kay Jesus. Naniwala siya na sa taglay na kapangyarihan ng Panginoon, gagaling ang kanyang alipin. Siya po ay itinuturing na marumi ng mga Hudyo sapagkat isang dayuhan at hindi dapat nakikiusap sa isang Hudyong katulad ni Jesus para sa kahilingan na pagalingin ang kanyang anak na may karamdaman. Mga kapatid, hindi lahat ng lumalapit kay Jesus ay napagbibigyan ayon sa kanilang hinihiling. Bagamat ang lahat ng humihingi ay tumatanggap at iba't iba ang tugon ng Panginoon. Pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng maghintay ka lang. Pero ang pinakabuod ng lahat, tanging ang mabuting bagay lamang ang ibibigay ng Diyos at laging ayon sa kanyang kalooban. Maaring humingi ka ng isang bagay, pero iba naman ang ibinigay sa iyo sapagkat alam ng Diyos kung ano ang higit mong kailangan. Maaring ikaw ay pinaghintay sapagkat maaring may inihanda ang Diyos na mas maganda sa bagay na hinihiling mo. O posibleng sinusubukan ka lang sa iyong pananalig at pagtiwala sa Kanya. At sa ating Ebanghelyo, inilalarawan kung paano ang Romanong kapitan ay pinagbigyan sa kanyang kahilingan. Umani ng paghanga ang ipinakita niyang pagtitiwala. Sapagkat sa pananampalatayang ipinamalas ng kapitang Romano, tinuturo po sa atin ang isang uri ng pananampalataya na lumalampas sa hangganan ng kultura, relihiyon, o magkaibang paniniwala. True faith goes beyond different belief systems and cultural boundaries. Siya ay pagano at may batas na nagbabawal na siya ay lumapit sa isang Hudyo para makiusap, subalit sinira niya, binasag, binuwag niya ang pader na naghihiwalay sa dalawang magkaibang pananampalataya. Inilagay niya ang pagtitiwala kay Jesus, bagamat siya ay hindi naman isang Hudyo.
Marahil ano yung kanyang paniniwala na ang Diyos ay para sa lahat at hindi para sa mga Hudyo lamang. At yun naman ang totoo, taliwas sa paniniwala ng mga Hudyo. Because salvation, after all, is offered to all. It must be made concretely available to all. The word discrimination is never compatible with the word salvation, sapagkat ang kaligtasan po ay para sa lahat. Sickness is a universal sign of human weakness. Healing can be a universal sign of God's love and power. Tandaan po natin na ang kaligtasan ay hindi eksklusibong regalo ng Diyos sa ilang bansa o tao lamang, sapagkat ang Diyos ay para sa lahat at ang kaligtasan hatid niya ay para din sa lahat. Sabi po ng manunulat na si Rick Warren, through salvation, our past has been forgiven. Our present is given meaning, and our future is secured. Yan po ay dahil sa biyayang kaligtasan na kaloob ng Diyos. Pangalawa, pinatunayan po ng Kapitang Romano sa Ebanghelyo na ang tunay na pananampalataya ay kumakapit sa salita ng Diyos. Holding on to the power of God's words. At yan ang kanyang pinakita. Yan ang kanyang sinabi, magsalita lang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Hindi na kailangan puntahan pa ang kanyang aliping may sakit para pagalingin, sapagkat naniniwala siya na sa salita lang ng Panginoon na nagtataglay ng lakas na nagpapagaling, ay gagaling ang kanyang alipin. Diba? Ang lakas ng kanyang faith, ang lakas ng kanyang pagtitiwala sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay lakas at kapangyarihan. Kaya nga po, palagi nating i-share ang salita ng Diyos sa ating kapwa, sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Pangatlo, true faith expresses itself in humility. Ang lumapit kay Jesus ay isang kapitang Romano, isang senturyon. Siya ay humahawak ng 100 tao. Siya ay sinusunod dahil siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan. Subalit hindi niya iginiit ang kanyang kapangyarihan at posisyon. Nagpakababa siya sa harap ni Jesus, sapagkat batid niya na kahit siya ay may kapangyarihan, hindi ito sapat para mapagaling ang kanyang alipin. Prayers need to come from a sincere and humble heart. Prayer is simply a humble expression of our need for God. Hindi ka nagdadasal para magmalaki sa harapan ng Diyos. Nananalangin ka sapagkat alam mo na kailangan mo ang Diyos. Because prayer requires a humble admission that there's no power greater than the power of God. We can only do so much with our position, with our power and authority, pero laging kapos ang ating kakayanan. May limitasyon at hangganan ang magagawa ng tao. And so when human power ends, the power of God always sustains. We can only do so much, we can do our best, but our best will never be enough. Tandaan natin that in God, there are no dead ends because He always opens a way for opportunities and possibilities. Kaya sana po, tularan natin ang Kapitang Romano sa pananampalatayang kanyang ipinamalas na nagtuturong ang tunay na pananampalataya ay lumalampas sa hangganan ng magkaibang paniniwala at kultura. Ang tunay na pananampalataya kumakapit ng mahigpit sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito ay pinakikita sa diwa ng kababaang loob. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa kaloob mong pananampalataya sa amin. Sa tulong ng pananampalatayang ito, higit nawa naming maunawaan ang katotohanan na ang pananampalataya ay daan upang higit kadaming mahalin at makilala. Pananampalatayang hindi nakatali sa ilan lamang, kundi para sa lahat at sumasa lahat. Kung paanong ikaw na aming Panginoon ay Diyos para sa lahat. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share
ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. At ilang araw na lang po mga kapatid, sa darating po Sabado, September 23, sasagawa na po ang post-birthday concert ni Father Emil. Sapagkat bukas po, September 19, birthday ko po, araw ng Martes, araw ni San Antonio, pero ang concert po ay sa darating pang Sabado, September 23, alas 7 ng gabi. Suportahan po natin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.